Dahil sa interview na to ni Tyrese Maxey na merong di umano moment na parang may kakaiba sa kanya, na kung titingnan kasama niya sa press con si Daryl Morey na parang nanliit pa nga doon si Tyrese Maxey, ay halos magsing tangkad lang naman sila ni Daryl Morey. Pero yung comment kasi ng mga fans na sinabi doon na mas bulk or mas malapad ngayon ang katawan ni Maxey dahil nga nagte-training siya sa off-season, yung comment kasi ng mga fans na yon nag-cause para padalhan ng NBA ng mahiwagang sulat si Maxey. Patungkol yon sa drug testing na kinumpirma mismo ni Maxey sa isang post. Hindi pa rin kasi nawawala yon sa NBA. Hindi naman ganun kalaki ang pinagbago ng katawan ni Maxey para padalhan ng mahiwagang sulat. Fit lang kasi yung damit na suot niya. Last season si Maxey pa 25 points, 3 rebounds, 6 assists, 1 steal per game. Naging all-star at nakapirma din ng $203 million na kontrata sa Philadelphia. 35 to 46 million sa loob ng 5 taon na makukuha ni Maxey. Imbes siguro na padala ng sulat si Maxey, dapat tiningnan ng NBA doon kung nagkaroon ba ng tampering ulit yung Philadelphia. Dahil ang sinabi ni Daryl Morey, kung hindi dahil kay Maxey, hindi gagana yung kanilang plano sa free agency, lalo na yung pagkakakuha kay Paul George. Yung isa pa, during NBA Finals, publicly sa live TV, parang nirecruit ni Joel Embiid si PG. At nabasa rin ata ni Paul George yung mga post tungkol sa kanya na iniiba niya yung statement kada lilipat siya ng team. Dahil ngayon, ang sinabi niya, iniba niya yung flow kahit si Will Smith nag-a-adapt sa ibang city. Dahil kasi kay Maxey, tumaas yung tsansa nila na makuha si Paul George sa Philadelphia. July 6 pumirma si PG ng kontrata, next day naman July 7 si Maxey. Dahil kung kinuha ni Maxey yung extension bago mag 2024 season, hindi nila basta-basta makukuha si PG dahil lagpas sila sa salary cap at ibang exception. Mukhang hindi pa rin ligtas si D'Angelo Russell sa trade block dito sa Los Angeles Lakers. Gusto kasing eliminate ang kanyang $18 million na kontrata dahil $45,000 na lang lagpas na ang Lakers sa second tax threshold. Si D'Lo pa rin ang best point guard ng Lakers sa roster nila so far. Kapag to si D'Lo na trade, mukhang magkakatotoo yung mga jokes sa Riot Comedy. Ang available point guard kasi doon kapag nawala si D'Lo, si Gabe Vincent, Jalen Hood-Schifino, si Austin Reeves, kaso mas komportable si shooting guard yun. Pwede din naman sa point guard. Pero yung sinabi ng mga fans na kapag tinrade si D'Angelo ay para makuha ni Bronny James yung position. Walang joke, ginawang AAU team yung Lakers. Hindi naman sinabi doon na minamadaling i-trade ng Lakers si D'Angelo. Ang sinabi doon, susubukan nilang i-trade hanggang deadline sa February. Meron kasi mga teams doon ang magpapababa na ng tax bago pumasok ang mid-season. Ang ginagawa ng iba, nagpa-fire sale. Yung pinamimigay na talaga yung ibang players nila at makakuha ng ibang asset. Parang kada taon nangyayari na yon. Kasabay pa doon yung ibang player hindi available din sa trade until December 16 PH time. Kasama dito yung nag-sign ng extension at yung nag-sign din ng bagong kontrata sa bagong team. So kailangan pa nila mag-intay doon. Nakadepende pa kung gaano kaganda ang lalaroin ni D'Angelo.